Leo, kamusta? Sun, Moon, Rising, Cross Watchers. Monthly reading po ninyo. Mga kabaluyan, kamusta kila? Tingnan natin kung ano yung mga paparating po sa inyo ngayong June 2026. First card mo is imprisonment. Message. Community. Judication. Bow. Claw. Fire. Or heart. And heart pala. Heart. So, kamusta po kayo dyan? Lahat po ng kababayan natin dito sa Pinas at sa ibang bansa. Ayan. Saan man po kayo naroroon. Sa Ramay Kabaluyan ko, taga-inner kayo. Mga numbers na lumalabas dito sa cards mo, pwedeng may mag-repeat dito ha. 29, 7, 39, 30, number 4, number 5, number 2, number 3. Number 3 again. Umulit yung number 3. Tsaka 4. Umulit yung 3 and 4. Mga zodiac signs na lumalabas dito sa reading mo. Cancer. Scorpio. Aries. Capricorn. Taurus, Libra. Strong energy ng Capricorn actually. Okay, so simulan na natin itong mga oracle cards mo. Ito, Lenormand cards mo. Imprisonment is pagiging pagiging stuck. Or literal, na nakakulong ka, hindi ka makaalis, na-trap, ayan. Pagiging stuck, na-trap, na-stranded, grounded, ayan. Pwedeng ganun yung mga energy nito. Kasi hindi pa pwedeng naka-quarantine ka, hindi ka pwedeng lumabas, no, dyan ka muna for a while. Oh my God, pero pwede rin kasing meron ditong mga kaso-kaso. Tsaka pwedeng literal na nakakulong talaga, like sa bilibid. Kasi parang may judication. May legal process dito or hearing, court hearing, I presume, Leo. And kung ano man ang magiging verdict dito, yan, pwedeng magkaroon na ng decision, verdict. Eto na yon. At ang ano dito, ang masaklap kasi dito may imprisonment. Kaya kung nagre-relate sa'yo yun, or kung hindi man sa'yo, sa family member mo, kakilala mo, baka mahatulan. Kasi andyan na yung pagbaba ng decision or verdict eh. And then nakikita ko dito is hatol is imprisonment. No, sabi sa baraha, pero baraha lang naman ito. Pwedeng totoo, pwedeng mali rin yung baraha. So, yun lang. Pwedeng ito ay mauwi sa mga kasuhan, pwedeng ito ay mauwi sa pagkakakulong, parusa, mga multa, ayan, pwedeng ganun, or pwedeng masuspend, o baka masuspend ka kasi may violation ka, or masuspend yung lisensya mo, kung ano mang pinapractice mo dyan, ano mang lisensya yan. Kasi pwedeng may complaint, may kaso, meron ditong mga paghaharap, pag-uusap sa court. Pwedeng may mga hearing kasi, no? Mukhang merong importanteng message na paparating. O baka naman ito na yung warrant. Sorry naman. Warrant or subpoena. Kasi yun eh, may hearing, may imprisonment. Oh.
Baka, pero pwede ring related sa mga kasulatan like mga dokumento, email, resibo, or even love letter. O electronic mail man yan o written. Pwedeng mga papeles, kasulatan, correspondence, documents, kontrata. O pwede rin namang phone call or video call kasi any kind of correspondence or ano to communication. O baka yan na yung hinihintay mong reply sa email, baka yan na yung hinihintay mo regarding application, etc., etc. O baka naman bills lang talaga yan sa mailbox, no? Dumating na pala yung bill ng kuryente, tas magugulat ka, char, kasi panay ang aircon mo dahil ang init-init sa Pilipinas. Kung taga Pilipinas ka. Baka ganun. Baka mga bills lang yan, etc. or sulat. Merong community dito. Ito yung mga lahat ng kinabibilangan mo. Pwedeng pinaka-neighborhood ninyo, asosasyon, grupo, o baka may banda ka, baka may, membro ka ng senior citizen, or music club, zumba, chorba, lahat na. Ang maganda rito is itong community na to, like-minded mo sila, kasundo mo sila, pwedeng meron kayong mga, diyan, yung pareho kayo ng mga interest, hobbies, goals, no? Pwede rin namang mga charity ito. Pwede rin, yes. Any group, membership, yan, na pwede mong salihan. O baka magjo-join ka na ng yoga class, char, mga ganun. Ito yung mga tao. So, ito, mga tao man ito, place wherein nag-fit ka dyan, bagay ka dyan, kasundo mo yung mga tao dyan, susuportahan ka nila, i-welcome ka nila, magiging harmonious yung samahan ninyo, alam mo yon, mag-work yung samahan ninyo kasi kasundo mo sila eh. Ito yung mga tao na kahit hindi mo naman sila kadugo, kamag-anak, pero kung itrato ka nila, family. Okay? Pwedeng ito na yung job or company wherein maganda yung samahan dyan, no? Magtatagal ka dyan. Alam mo yun, ito yung company na gusto mo kasi maganda yung policy, maganda yung mga benefits, and most of all, alam mo yun, parang nag-fit siya doon sa passion mo, sa mga gusto mong gawin. No? It could be a job, it could be a place, it could be people or community wherein you feel welcome, you feel respected, you feel supported. It could also be a friendship, it could also be a relationship, romantic relationship, no? Ano pa, Bo, you are highly thought of. Oh, meron person dito na maaaring special ka sa kanya, ano man ang connection ninyo, pero laman ka ng isip nito, or vice versa, kung ikaw man ito nag-iisip sa kung sino man. Palagi kang nasa isip nitong person na to, or palagi mo siyang naiisip itong month na ito. Sabi dito, mag-ingat ka raw, Leo. Huwag ka munang gagawa ng kahit anong risky. Okay? In general. Ha? Kasi baka ikapahamak mo, alam mo yun, magka-problema ka, or magkamulta ka, meron ganyan eh, baka may magreklamo sa'yo, alam mo yun, sampahan ka ng ganito, ganyan. Strong emotion, passionate love or hate. It could be coming from you or coming from someone na makakadil mo ngayong June. Ito ay matinding feelings, emotion. Pwedeng galit, pwedeng love, pwedeng excitement, no? Maraming emotions maraming feelings So, very intense ito, kung tutuusin. Strong na, pakiramdam, strong na emotions. Love, actually it's love. Kasi parang sinabi dito, passionate love or hate, tas lumitaw yung heart.
Sabi dito, malalim na pagmamahal, feelings, deep affection, and caring. O, di ba? O. Kaya kung ikaw ay naghihintay ng mga ganyan, o wini-wish mo yan, maaari ngayong June sa yan sa mga paparating sa'yo or mararanasan mo. By the way, maraming salamat po doon sa mga bumabalik-balik, yung mga abangers natin, mga bumabalik para manood. No, pati na rin yung mga maraming salamat po doon sa lahat ng nag-subscribe, nag-follow. Yan, mga nagla-like, nagko-comment, nag-share, yung mga nagpapadala ng star, super thanks, yung mga nag-avail ng membership sa YT ko, yung mga nag-avail ng subscription sa FB ko. By the way, may mga exclusive perks doon kung nag-avail kayo ng subscription sa FB ko. At kung gusto nyo naman ng private reading again, dumiretso din po kayo sa aking one and only official FB page, Purple Team. Meta verified, may check sa dulo. Mag-ingat kayo, maraming fake na gumagaya sa akin sa iba't ibang platform. Ang palatandaan, i-message nila kayo, i-chat kayo. Ay, may message i-chat, iisa lang pala yun, or i-add friend kayo. Kaya pag may ganun, hindi po ako yun. Kayo po ang mag-PM sa akin kung balak nyo magpa-private reading. Okay? At kung nakaka-relate man kayo dito sa reading natin, yan. Comment nyo na lang dyan sa baba. Anong part ng reading dito yung nakarelate kayo? Yan. Tumugma ba sa inyo? Okay. Nakakita ko ng offer sa'yo dito with the Four of Cups. Whether itong offer na to ay business, offer, pwedeng romantic offer. Basta may iaalok sa'yo, may ilalapit, may proposal. Oh, pwedeng tanggapin mo yan, pero pwede rin namang dedmahin mo kung hindi ka interesado. Or pwedeng meron ditong lalapit sa'yo pero hindi mo papansinin, dededmahin mo. Kung ano man yan. Pero pwede kasing iaalok or bibigay sa'yo Kaya lang alam mo yung parang pwedeng hindi mo type, hindi ka interesado, or ano lang, parang alam mo yun, parang meron lang, pwedeng distracted ka. Yun. Pwede lang, hindi mo lang siya napansin or hindi mo siya hindi mo siya napansin. Kasi pwedeng meron kang ibang iniisip during that time. Kasi nga, occupied yung isip mo, di ba? Meron dito energy na nag-iisip Kaya nga, baka. At yung tao na mag-aalok sa'yo, magpo-propose sa'yo, pwedeng siya yung isip ng isip sa'yo dyan. Okay? So, ano pa? Yes, meron ditong magme-message sa'yo, chat-chat ka, or magre-reach out sa'yo, pero pwedeng dedmahin mo. Kasi pwedeng hindi mo type tong person na to, or pwedeng yung inaalok na sa'yo, whether tungkol sa love man yan or hindi ka interesado kasi hindi mo type. Pwedeng ganun. Kaya pwedeng hindi ka magre-reply, alam mo yun, or pwedeng i-avoid mo, or pwedeng i-reject mo actually. Kasi pwede rin namang rejection yan. Siguro meron kang ibang gusto, alam mo yun, or wala lang talaga sa interest mo yan. Nakakita ako ng progress dito or pag-move on or acceptance with the Five of Cups reversed. So, whether ito is sa love life mo, nakikita ko, pwedeng itong person na lumalapit sa'yo or lalapit pa lang sa'yo is yan, pwede kasing nag-move on ka na or nakapag-move on ka na kaya ayaw mo nang bumalik dito kahit sabihin mong suyuin ka niya, mag-reach out siya sa'yo, i-message ka or bumalik siya sa'yo. Pwedeng hindi ka na interesado. Pwede kasing natanggap mo na, tapos nakapagsimula ka na sa pag-move on mo. Alam mo yun, move on era ka na. Kaya siguro dead man na tong person na to. Kahit na mag-offer siya sa'yo, pwedeng i-reject mo lang siya or deadmahin mo lang siya. Okay? Pagdating naman sa opportunity or job yan, tingin ko, pwede mong hindi na lang tanggapin yan kasi nga, nakikita ko na makakahanap ka dun ng maganda na mapapasukan or opportunity when it comes to business or career mo. Yun nga yung sabi ko na parang komportable ka dun, masaya yung samahan dun, no?
So, pwedeng yan. Kung sa corporate naman yan, sa trabaho, yan, pwedeng hindi mo na rin tanggapin kasi nga, pwedeng meron mas better na pili, na yun yung mapipili mo na doon ka na lang. No? Ano pa? Actually, Leo, pwedeng may mga gagawin ka dito or mga plano na maaaring hindi mag-work para sa'yo. Yes, hindi lahat ng pinaplano mo na yan ay mag-work. Or hindi lahat yan ay magiging successful yung mga gagawin mo. Related man yan sa personal mo na mga ginagawa, mga goals mo, or pwedeng sa trabaho. Meron kasi dito, actually, merong bagay dito na magiging unsuccessful. Oh, kung ano man ito, gagawin mo. Kasi, sa tingin ko pwedeng kulang sa pondo or pwedeng hindi, alam mo yon, parang hindi makumpleto yung trabaho kasi pwedeng yung ibang kasama mo dyan absent sila or ewan ko kung sa trabaho ba yan or sa ibang bagay o pwedeng ambagan kayo dapat pero pwedeng merong hindi nagambag, alam mo yan. So, pwedeng yun. Parang related siya sa pera yung gagawin na yan eh. Kaya lang hindi siya ma-accomplish kasi nga pwedeng kinulang sa funds or merong hindi nag-ambag or hindi nag-show up, ayan, baka mamaya may gagawin kayo kung ano man yung activity na yan, kaya lang yung isa absent or hindi nag-show up, alam mo yun. Wow, meron kang King of Wands dito, so nakikita ko magiging ano ka magiging assertive ka. Oo, magiging assertive ka, Leo, or aggressive ka dun sa mga bagay na gusto mong gawin. Kaya nga dyan, meron something dyan about love. Ipupush mo talaga to. Ipupush mo talaga yung person na yan or ipupursu mo yan. Or kung hindi yan tao, it could be anything like gusto mong gawin. Kasi yun nga yung passion mo. Yun yung passion mo in life. Yun talaga yung love mo. Bagay man yan, gawain or relationship. Kasi nga yun yung doon ka masaya, alam mo yon, love mo talaga yung gawin, or love mo talaga yung person na yun, kaya yun talaga ipupursu mo. Kasi Hoda, kahit anong mangyari, okay, ano pa, okay, Empress is about prosperity, abundance. Empress is also about taking care of yourself, no? Self-love, self-care. So, nakikita ko dito, meron talagang nurturing na environment or group of people, community. Kasi yun yung feeling na ikaw ay respetado, suportado, may pakialam sila sa'yo, may malasakit. Yun yung napipil ko more dito sa Empress. So, nakikita ko rito, yung mga gagawin mo, magiging productive ka dito or mag-aani ng magandang resulta. No? May good harvest with the Empress. Kaya kung ano man yung mga gagawin mo na yan, nakikita ko, maganda yung magiging resulta niyan. Pwede rin yung fertility or pregnancy ha. Or giving birth. Giving birth, pwedeng yan, may mga anak na or malapit ng mga anak, pwedeng asawa mo, pwedeng ikaw, pwedeng family member, or yung pet ninyo, no? Or kung yung giving birth na yon, pwede rin ibig sabihin, merong something na gagawin or sisimulan, kung ano man yung bagay na yan. O pwede yung new hobby, etc. Leo, meron ditong nag-i-stalk sa'yo, nag-i-spy with the Page of Swords. Oo. It could be na fan mo yan, it could be na admirer mo, stalker mo, alam mo yun, follower mo, kasi, pwede rin naman nakikurious lang. Oo. Meron ka ring mga i-let go with the Four of Pentacles. Kung ano man itong mga bagay na bibitiwan mo na Leo. It could be,
It could be anything. It could be gamit na hindi mo na ginagamit, no? Or it could be a connection, romantic man yan or hindi. Yung mga ano, pakakawalan mo na. Okay, thank you so much for watching. Kita-kits sa next reading. Godspeed, babush.